ito ay nagbibigay impormasyon na pamahari itong opinion na isang tao o may pinagkukuha ng katotohanan o may ebidensya na kailangan mong ibigay. Sa salaysay may dalawang uri. Ito ay ang formal at informal. So, ang formal na salaysay, pakitasa. Tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa. Ang mga salita ay umaakma sa piniling isyo at kadalasang may mga terminong ginagamit na kaugnay ng tungkol sa asignaturang ginawa ng pananaliksik. So, ang salaysay na formal, ito ay isang uri ng salaysay kung saan, kung ano yung mga sinulat mo doon, ito ay makakatuka. Ito ay may basihan. Ito ay bago ka magsimula magsulat ng salaysay na formal, kailangan mo muna dumaan kailangan mo muna dumaan sa masusing pananaliksik o pag-aaral. Dahil hindi ka pwedeng magsulat ng salaysay na formal kung hindi ito, kung ito ay puro opinion. Dahil dito sa salaysay na formal ay hindi ka maaaring magbigay ng sariling opinion o observation sa paksa. Kaya ang formal na salaysay ay ito ay maanyong salaysay dahil ang pagsusulat ng salaysay na formal ay ito ay isang seryoso at lohikal na salaysay. At ang di formal na salaysay ay tumatalakay sa mga paksang magaan, karaniwan, pang-araw-araw at personal. Karaniwang nagtataglay ng opinyon, puro-puro, at paglalarawan ng isang may akda. So, sa kabilang banda, ang di formal ay kabaliktaran ng formal na salaysay. Dito sa di formal na salaysay, dito ay maaari ka nang magbigay ng sariling opinyon tungkol sa isang paksa. Dito naman ay mas naipapakita na may akda ang kanyang sariling opinyon at mas na-express niya ang kanyang sarili dahil mas nailabas niya kung ano yung gusto niya sabihin sa isang paksa. At dito naman ay dito sa di formal na salaysay, ang may akda ay bumabase lamang sa kanyang sariling imahinasyon, sariling obserbasyon at kaisipan. Oo. Dito mas maraming bumabasa ng di formal na salaysay dahil ito ay nakaka-inganyo, nakaka-inganyo at nakakatangkilik sa atin. So, before ay mga halimbawa dito ng formal na formal na salaysay. Pasigaan sa Joy. Pakipalong sa isa ka fan. Please. Katong isa, Joy. Kato isa. Ato ka skilid. Pagpakilid lang. Mas bahaw. Ito ay isang halimbawa na informal na salaysay. Yayay. Wala ako ng mga Lahat tayo ay may mga pangarap sa buhay. Iba-iba man, ngunit isa. Lamang ang ating kasipan, tunay matupad ang ating mga minimithi sa buhay. Ikaw,
elemento ng salaysay. Tayo sa elemento ng salaysay. Pupunta sa elemento ng salaysay. Una ay tema at nilalaman ng basa. Ano man ang nilalaman ng isang salaysay ay itinuring na paksa dahil sa layunin sa pagsusulat nito at kaisipang ipinamahagi. So, ang tema at nilalaman ng salaysay ay ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang salaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mga nagbabasa. Kaya kung kayo ay susulat ng isang salaysay, dapat napupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mamabasa ang pagbabasa. Pangalawa ay anyo at istruktura, maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari. So, dapat maayos ang pagkasunod-sunod ng ideya upang mas madaling maintindihan ng mga mababasa ang binabasa nilang salaysay. Tapos, para din kasi pag hindi maayos yung anyo at istruktura na sinulat ng iyong salaysay ka na gani ka ng parang maapektuhan yung mga mababasa tapos hindi nila madaling maintindihan yung mga bawat Pangatlo ay kaisipan, mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema. So, dapat yung tema ay magkakatugma at magkakatugma sa takbo ng istorya. Dapat kung yung tema mo ay, for example, halimbawa, yung tema mo ay love story, dapat yung content nito na broken dapat. Yung nilalaman ng salaysay is dapat love story, dili lang tira-tira. Yun diba, dapat magkatugma yung tema at ang content na Continue. sige, okay. Ang pang-apat ay wika at estilo. Dapat ay mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga kahayag. So dapat hindi ka gumamit ng mga kanagaling lang mga word. Magaling na mga salita upang madaling maintindihan ng mga mababasa doon at saka makakapokus sila sa binabasa nilang salaysay. Panglima ay larawan ng buhay. Nilalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay. Masining na pagdarahan ng buhay ng sariling imig ang malakas. So, dapat din may originality at dapat yung salaysay mo ay makatotohanan upang mas makarelate at mapukaw ang mga mababasa. So, next is damdamin pakibasa. Naiahayag ang damdamin ng may kaangkuhan at kawastuhan sa parang may kalawakan at kaganapan. Okay, sa damdamin, ma-express yun sa author ganit kung unsang iyang dapat ipagduwati ka mga salaysay. Tapos, may express ng author ng salaysay kung ano talaga ang kaniyang gustong ipahiwatig batay sa kaniyang salaysay. Next is feeling. Na ipapahiwatig ang kulay ng kanyang kami. So, ang feeling, parang ikabitukan kayo siya ka ng passion gani. Patan. Bahagi ng salaysay. Una ay panimula pakibasa. Bahagi ng isang salaysay sapagkat ito ang unang tinignan ng mga mambabasa. Nakakakuha ng leksyon ng mambabasa. So, di ba, sa panimula dapat kuan siya kanang catchy gani siya. Kanang murag Tagalog sa catchy. Nakakaagay ng interest. Kanang makapadala, Tagalog. makakuha ng atensyon. So, sa panimula, dapat ka ng catchy gani ang imuhapan sa salaysay kay para upang mas maingganyo ang mga mababasa. Gumamit ka ng mga karikitan ka na gani katungurag mga slogan words gani. Karikitan na mga salita upang mas maganahan ang mga mababasa. Next is katawan. Makikita ang pagtatalakay sa mahahalagang puntos tungkol sa tema at nilalaman ng salaysay. So dito sa katawan ay dito mo na inilalagay ang iyong mga ideya batay sa sinulat mo na salaysay.
Dito mo din binibigay yung mga claim at sinusuportahan mo ang mga katotohanan ng mga reference sa yung sinulat na sa Naysay. Last is wakas. Nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng Salaysay. So, sabot-sabot naman siya, no? Sa wakas is, diriyan na ang, yung pag-conclusion. That's all.